Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading. So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested sa private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Sag, let us see what is coming to you in the next 7 days. For Sagittarius. Okay. Ooh, you have the Magician. Nice. Okay, you have, oops, the Three of Swords, the King of Cups, the Three of Wands. So some of you may be dealing with a sign ng Gemini or water sign, Cancer, Scorpio, Pisces if you are in a relationship, no? Let's see the bottom of the deck. The World. It's like an ending of a chapter in your life. Okay? I also see you na freeing yourself. Ikaw ay kumakawala. Nagkakaroon ka ng freedom. Let's see what else. You have the Five of Pentacles. Okay. And then the Queen of Swords. Page of Cups. So, ang nakikita ko rito, Sag, is maaring nagkaroon ng parang some sort of delusions, no? So, ibig sabihin yan, meron kang mga naging expectations sa ibang tao, no? Na eventually, hindi nila naibigay yung expectations na hinahanap mo. Okay? So, that's why meron ditong energy na somehow very disappointed sa isang tao. Okay? I also see na maaring meron kang parang merong sense of longingness sa isang tao na alam mong hindi na siya talaga para sa'yo. Or parang you're trying to work things out with this person pero siya mismo yung lumalayo. Or siya na yung talagang umiiwas. Oo. So, lalo ka masasaktan nito kung ipipilit mo yung sarili mo, to be honest, ha. Kailangan lang maging, na ako rito, prangka. But, if hindi naman to, hindi ka nakaka-resonate dito, then definitely, this part of the reading is not for you, okay? So, talagang pinapakita lang dito na some of you are going through a painful situation, pwedeng with a person na inakala mo na ibibigay yung gusto mo or akala mo will be there for you. But, hindi pala. Ang sistema lang dito is baka ikaw ay mag-relapse. Yung tipong akala mo okay ka na. Tapos, mag-reach out lang ulit, makipag-usap lang ulit, babalik ka ulit. So, maging maingat sa ganong klaseng decisions, okay? Kasi, pwedeng ito ay maging problema mo in the future because there is something that you need to let go. Okay? You need to let go of. The Magician is stepping into your own power. May mga times kasi na parang we try to manipulate things na dapat ganito yung mangyari, ipipilit yung mga bagay-bagay, pero lalo ka lang ma-hurt, lalo ka lang ma-disappoint. So, it's time for you to free yourself from that. Lalo ka lang ma-frustrate. Okay? Let it go. Kung kailangan mo nang i-let go mo na. At mag-focus ka on how to love yourself more, to focus on taking care of yourself, and improving yourself. Kasi, doon mo mas maibabalik yung lakas mo, yung tiwala mo sa sarili. 'Di ba? Imagine kung merong isang tao na umalis sa buhay natin, parang ang feeling natin minsan is, may mali ba sa akin? 'Di ba? Parang yung confidence natin bumababa. But it is you, ikaw yung
magmamahal sa sarili mo eh. Ikaw yung unang-unang mag-appreciate sa sarili mo. So, you have to rebuild yourself. And I see you rebuilding yourself. Maaring, maaring magko-cope ka through travels, through new experiences. Oo. And also, kaya rin to nangyayari is because nililid ka sa bagong path. Merong bagong landas na dapat mong tahakin na kung saan doon ka mas magkakaroon ng happiness and ng fulfillment sa buhay. Meron ka lang kailangan tanggalin sa buhay mo na alam mong yan yung humihila sa'yo pababa. Yan yung pumipigil sa'yo na mag-grow. Kasi sometimes if we are in a toxic relationship, 'di ba? Kung nasa toxic relationship tayo, yun yung parang nagiging hindrance, no? Nagiging balakid sa atin na magawa yung mga bagay na iba pang importante sa buhay natin dahil nag-o-occupy na siya ng isip natin na ano ba to, nakaka-stress tong taong to or sitwasyon na to or tong trabaho na to. So, it's time to let go of that. And sometimes kasi we try to we become parang nagsi-self-pity tayo na, uy, kawawa naman ako, ganito yung nangyari. Hindi ka kawawa. You are powerful. Hindi mo lang minsan na aalala or minsan lang nagda-doubt ka sa sarili mo. You are powerful. So, it's time for you to step into your own power, Sagittarius. You have the energy ng crane. And then, octopus. Uy, pagiging busy. And then, butterfly. Oh my God. Transformation, metamorphosis. Okay, dito muna tayo sa crane. Crane is about commitment, faith, devotion. So, yung tiwala mo sa sarili mo, tiwala mo sa Diyos, pananampalataya mo sa Diyos, or ano man yung spirituality mo, or pina-follow mo na spiritual path, yan yung magpapalakas ng loob mo. So, yan yung wag mong aalisin sa buhay mo. Okay? Also have the energy ng octopus. So, the octopus is about regeneration. Parang renewal. Oo. Reviving yourself. Kumbaga parang kumbaga sa nagre-rejuvenate ka. Kasi may mga bagay na stressful sa buhay mo and it's time to rejuvenate yourself. Ibalik mo yung sigla mo. Okay? To be more flexible, to be more creative kasi hindi lang naman tayo parang isang linya lang na pwede mong tahakin. You can also be parang marami kang pwedeng gawin. So, yung iba sa inyo, lilibangin nyo yung sarili nyo sa ibang mga bagay na mas magiging productive kayo. Creativity. Okay? And with the butterfly here, this is metamorphosis. This is a brand new you. And I think in the next 7 days, you will realize how powerful you are. You will realize kung ano pa yung mga magagandang bagay na pwede mong gawin, mag-open para sa'yo. You just have to trust yourself. And this is also about self-care. Pag-aalaga sa yung sarili, di ba? Pag inaalagaan natin yung sarili natin, nag-i-improve tayo. Okay? So that's what I'm seeing for you. Now, let's see the energies ng inyong money, career, finances for Sagittarius in the next 7 days. Oh, 'di ba? Wheel of Fortune. May magbabago sa iyong career, sa iyong trabaho, even sa mindset mo, no? Mas magiging in tune ka sa iyong instinct, sa iyong intuition. You have the moon. I think magkakaroon ng new moon in Sagittarius, but I'm not sure. But maaring anytime soon to, no, in the next 7 days. Lalo na kung merong new moon na darating. Okay? And you also have the Two of Wands. May mga options available para sa'yo sa career, sa trabaho, sa business, sa finances mo. So, you have to trust your instinct, your intuition. If you feel na kailangan mong may gawing pagbabago, yan, gawin mo na yung pagbabago na yan. Because dyan mo marirealize na marami pa palang oportunidad sa paligid mo. Sa love life, you have
The Magician. Yes, huwag mong hayaan na ikaw ay manipulate ng iyong person. To have to focus on loving yourself and taking care of yourself with the Empress. You have the Five of Cups. So it's time to let go na, no? Yung mga bagay na hindi na nagsiserve ng highest good mo. And focus on yourself, taking care of yourself. Improving yourself. Okay? So let's see the final message for Sag. Oh my God. Oh, soul's growth. Soul growth. Growth is never easy. Have faith and trust the journey. Yes, you have to trust this journey, Sagittarius. Kasi in the end, you will thank yourself na meron kang mga changes na ginawa at inalaw mo tong pagbabago na to sa buhay mo. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.